Baka walang walang tabi. Sinipon ako. Ay, isang cellphone. Oy, salamin ko. Saan to? Tatong mo yan kasi. Kumusta yung gulong? Tingnan mo nga. Anong gagawin sa gulong? Silipin mo, tatalon ako sa ano. Tingnan mo yung gulong, harap likod. Malambot? Hindi. Okay. Okay? Okay. Yung ano, isasend ko sa'yo ng picture bago mo ako pinaalis. Nakaangat siyang angkas. Sayad talaga. Para hindi maipit yung legs. Nakaangat siyang angkas. Yun pala yun. Eh, ikaw, nasa taas ka na rin. Dapat nasa baba ka. Inilagay ko, yun o. O, kita mo sinasagasaan o. Dami niyan kahapon. Na ano lang, na diin lang. Dapat bato. Dagdagan ng bato, no? Haluan. Kailangan graba, hindi pwede ba? Kung buhangin, kailangan semento. Haluan ng semento. O, yan, tama, graba. Graba kailangan dyan. So, next time, hingi tayong graba. Siya may grabe. Saan? Maring puti. Okay, oo nga, no? Hingi tayo. Humingi na ako. Actually, binibili kong ayaw. May tampo siya sa akin habang buhay niya nang dadalhin. Sino Si Oscar. Dahil? Nangiram siya ng, ng grinder. Grinder na kakabitan ng, ng pamputol ng puno. Bakit hindi mo pinahiram? Maalala. Kasi puputulin. Putang ina mo. Kasi puputulin niya yung yung puno niya para i-extend niya yung bahay niya sa kalsada. Ayoko nga. Kabalandran na nga yung mga bahay. Extend niya pa. Naputol naman yung puno. Hindi pa. Kaya nga, hanggat di pa napuputol yung puno, hindi mawawala yung tampo niya. Anong puno doon? Yung puno ng mangga. Na ano yun yung isang asat yung taas, yung mismong malaking katawan na lang. Traffic na dan. Grabe, no? Dumami yung sasakyan sa Antipolo. Si Arlene siya naman ulit, oh. Ha? Siya na naman ulit. Yung ano dad? Si ano? Araw-araw Sa likod natin? Oo.
Araw-araw bumibiyahe. Baka suki mo na yung kliyente mo na yung dinideliveran. Ano pa? Uy, Dad! Nakita ka niya? Oh, bumusina nga, di ba? Eh, ano pa? Ano tayo naghihirap ngayon? Establish ng sariling client. Dahil pag si Tita Lo may hawak ng client, wala kang control. Pangatlo na yan, ah. Pangatlong beses na siya nakita na bumababa. Gantong oras talaga, no? 9 o'clock. Ibig sabihin naka-deliver na siya. Kahapon, nung isang araw, nung hinatid ko si Vincent, paakyat pa lang. Baba agad yung andar, tapos may karga. Kasi 8:30. Ibig sabihin dyan lang. Sabi niya, hardware daw eh. Wala akong hardware. Hindi, pero sabi niya, mahabang parang. Sabi ko, dun sa yung sa akin, hindi sa hardware, sabi niya. Tumawag siya eh. Nung sinat ko na yung sa akin, tapos tumawag siya, sabi niya, hindi sa hardware lang. So, na-scam siya. Tapos ginawa niya, yung pera niya na panalunan daw, kinabubuhay niya na lang yung interest. Siguro sa bangko, o ano man, dividend, o ano man. Interest yung kinabubuhay. Isipin mo yung, ang tawag nito, kwentahin mo yung CIMB, 4% yun eh. Yung iba pa nga, pataasan sila yung interest eh. 4% ng 100,000, magkano yun? A day, ah? 4,000. Oh, 4,000 a day, 100,000 lang. Magkano man yung ano nila? Hello? Oo. 4,000 a day, so 100,000. So 1 million. 40,000 a day. Hindi yun, sama yun. Saan yan? Saan yan? Amerika. Sa Amerika. Ewan ko lang kung meron limit ang CIMB. Yung mga ganyan, mga malaki magpa-interest. A day nga ba o a month? A month siguro. A month ang 100. A month siguro, hindi pala a day. Kaya ba nila 4% a month? O a year siguro? Hindi dollars? Hindi. Sa atin yung CIMB, may mga text akong ganun eh. Deposit CIMB, you will get 4% interest. Kasi ang 100 sa 7%, 7,000.
Oh, kung 4%, 4,000 a month. Sino nagkukwenta? Ako, Meron ka? yung kay Eva, kay Loloy. Pautang mo yun. Deposit ang tinutukoy ko. Kaya nga, Isip ko kung per year o per ano eh. Kasi yung mga bangkong iba, yung mga BPI, mga ganyan. per year yan, Dad. Per year lang pala. Kasi dati, sa Metrobank, 2,000 lang. O, di ba? A year. Baba. Kaya makakuha. Hindi, tapos sabi niya minsan mababa, minsan mataas. So, could be something else. Hindi siya basta bangko. Hindi siya savings. Kasi yung savings yun eh. Maaaring, no? oo, maaaring yung pera niya nasa bangko, pero ginamit sa investment. Oo, ng bangko, Ng bangko. Oo. Pero alam niya yun, na yung pera niya nasa investment. Kaya ang share niya hindi fixed. Tapos yung ina naman, yung girlfriend niya, nag-break sila na naman ng girlfriend niya. Inalok ako ng Metrobank yung dati. Nanalo na siya, break pa sila ng girlfriend niya. Parang lumabas yung ugali ng girlfriend nung nagkapera siya. Girlfriend niya? O baka inayawan niya rin. Lumabas din yung ugali niya. Kung ano man. Kasi meron siyang kaibigan na yung gano'n, tumutulong. Talagang close friend tipong Arnold, ganyan. Na hingi ng tulong. Hindi siya, marami gumagalaw sa kanya, puno-puno yung email niya, yung ano niya. Pero, inano niya, parang in-exemption niya si Arnold, kunwari. Sige, anong problema? Ito, yung bahay ko, marirematan eh. Kasi ganito na lang, bibilihin ko yan, patitirhan kita sa bahay ko, tapos bahala ka na sa kuryente, tubig, sabi niya. Doon sa binili niyang bahay? Oo, na tinitirhan ni Arnold na mareremata. Yung nga inilapit sa akin. Oo, so, kaya nga. Bahay niya na yun. Bibilin ko yan, pero dyan pa rin kayo titira. Akin na yan. Bahala kayo sa kuryente, tubig. Oo, basta. Pero akin yan. Akin na yan binili ko na yan. Titulo na sa akin ng pangalan. Tapos after 1 year daw, namumroblema daw sa kaya walang pambayad ng kuryente, ilaw, ng lahat ng bills, walang pambayad. Sabi niya, baka Saan yung pinagbenta ng pera? mareremata nga eh. So, wala rin pinuntahan. Kumbaga, konti lang sumobra. Mareremata na eh. So, nung ganon, walang bills. Hindi, pati bills problema. Sabi niya, sige. Para makarecover lang kayo, tulungan kita. Kahit 1 taon. Yan, 1 taon Sagot ko 1 taon para naman makaahon kayo kahit papano. 1 taon, sagot ko yung kuryente, sagot ko lahat. Titira na lang kayo. Pagbutihin nyo na lang yung hanap buhay nyo, kung ano mang ginagawa. Mga sila, law enforcement. Yung kaibigan niya. Butihin niya. After 1 year, lugmok na naman. Sabi niya, wala na, last na to. Sabi niya, alis na kayo dyan, Alam niya naman, usapan Yun na yan. Lumabas siya pa masama, bandang huli. Nagkatimandahan pa. Kasi kung pinautang niya yun para sa remata ng bahay, hindi naman siya mababayaran eh. Kumbaga naging lang siya, naniguro. Maglalabas siya ng pera, merong kapalit na bahay at lupa. Hindi siya masama. Nung aalis na sila, sinabi niya, pasensyahan na, nagtaning ako, ito pa rin natin, sabi niya ganyan. Alis na kayo talaga, wala nang second chance. Nabigyan ko na naman kayo ng chance, siguro naman sapat. 2 taon? Oo.
una, tira, libre. Pangalawa, tira pati bills, libre. Pangatlo, sabi niya, okay na, alis na kayo. Yan. Bago doon umalis, 100,000 dolyar na halaga ng damage sa bahay. Pero napalis. Napalis, pero nagadimandahan pa. Sakit daw sa ulo, sabi niya. Hindi niya kalain na mahahantog. Buti may pang demanda. Yung kabila. Nasa batas nga daw eh. Nasa law enforcement sila eh. Yung kaibigan niya. So ganun ano. Yung nakuha niya daw na lawyer, pulpul. Dot. Pulpul yung nakuha niyang lawyer. Sinayang lang yung pera niya sa mga demandaan. Pero yaman-yaman niya, mamahaling lawyer kinuha niya, tapos inutil. Hindi siya, walang nangyari sa kaso. Paano walang nangyari? Napaalis naman. Hindi yun eh, yung damage sa bahay, kung ano man. Kasi nagkademandahan, dinamanda pa siya nung tumira eh. Kaya nga, ang nakakadala, alam mo yun, nakakadala ang tumulong. Hindi mo kaisa-isang tinulungan niya, yung pa yung kinahinantungan. Tapos, friendship over pa. Ay! Friendship over. Wala kang kwentang kaibigan. Ganun ang dating. Ang nagsabi nun, yung tinulungan na, hindi siya. Oo, nalagyan na. Oo. Kapalan. Di ba nga? Mabuhay Marcos regime. Ito hindi marunong mag-signal tong hayop na to. Kanina pa to eh. Kaya hindi ako humahataw kanina eh. Yan yung mga yan yung mga iniiwasan ko. Mga ganyan. Mga kamote right driver. Pumipihit siya ng hindi nagsisignal tsaka walang pasintabi. Yan ang yan ang iniiwasan ko. Yan ang papatay sa'yo eh pag mahina-hina kang driver. Kaya sabi niya, disiplinado daw siya. Sabi niya, anong advice mo sa mga mananalo ng 10 million kagaya mo? Sabi niya, kailangan disiplinado ka. Kasi minsan daw, pumupunta siya sa mga ng kotse. Suki na nga daw siya eh. Sa mga dealer ng kotse. Mahilig siya sa kotse. Talaga nagpipigil daw siya. Talaga wag bumili ng mga magagandang kotse. Disiplina niya sarili niya. Yung mga luxury car, sabi niya, tulad niya, Rolls Royce, kano lang yan, 200,000. Pero, kahit kaya kong bilhin yan ng cash, maintenance yan, doon ka naman papatayin. Sabi niya, mas mahal pa daw sa bangka, sabi niya. Ang maintenance ng Rolls Royce, kaya low-key lang yung mga sasakyan niya. Dahil may isa sasakyan, yun ang parang nagiging income niya. Ngayon. Tapos yung... Anong income? Bibili siya ng mga rare na sasakyan, i-restore niya, tapos bibenta niya. Ang ganda ng tubo niya. Tapos syempre, marami naman siyang pera, yung tubo, meron siyang foundation eh. Doon yan nila, binubuhos yung mga tubo. Kumikita siya sa passion niya. O, di ba? Tapos, pag nakakakita siya ng magagandang bahay, sabi niya, kaya kong bilhin niya. Pero yung maintenance yan, ang mahal, sabi niya. Parang siguro, alam niya na, o ginawa niya na. Pero sabi niya, aware siya eh, maintenance niya mahal, kaya dito lang ako. Nasa condominium siya, isa lang kwarto. Eh, syempre, wala niya siyang girlfriend, hiniwalayan siya ng girlfriend. Hiniwalayan siya ng girlfriend, very honest yung kwento niya. Ilan taon siya? Ngayon, siguro, matanda tingnan ng Amerikano, siguro nasa 40s lang. 40s to 50s, sabihin mo ng 50s pinakamatanda. Nag-iisa siya sa buhay? Solo siya. Hindi wala siya ng girlfriend niya. Magulang niya? Wala. Hindi na kwento. Tapos, pero yung condo niya, dagat yung view pag dungaw sa bintana. So, maganda pa rin.
Low-key lang siya, low-key. Stand yun, ah. Nandiyan pa yung stand. Sa bagay, kakaskas naman yun kung sumayad, ano. Nauga lang. Kakabitan ko pa yan ng bagong stand na mas matibay. Andyan eh. Stand. Bagong spring na matibay. Andyan eh. Yan ko na lang. Yan ang buhay, milyonarya. Tapos nagsulat siya ng libro. Yung about sa pagkakapanalo niya. Hindi ko na masyado naintindihan yung part sa number eh. Ulitin ko na lang. Ako eh. Sa harap, nagkukuskus ako. Maingay yung kinukuskus. Hindi na naman amoy tae. Naamoy ko na. Diba amoy tae? Amoy tae, kapag si Gogi kumain ng dog food, tapos tumae kagad, tapos naamoy mo yung tae niya, yun. Ganun. Kanina nawalis ko yung tae, pagkakain. Ganyan yung amoy. No. Hindi na pa tayo signal pala. Yun, may nagtatraffic. Pwede. Yung papaya sa sa likod, dun sa kay Mito, di ba meron doon? Yung height niya, umaabot na dun sa sampayan. Kaya kita mo ang dami ng bulaklak. Ngayon, yung papaya dyan sa may kila Ryan, mas matangkad pa doon, mas matagal pa doon. Walang bulaklak. Lalagyan ko yun ng sampayan, tingnan natin kung totoo yung sinasabi. Na yung antena, kapag merong antena yung halaman, iba yung growth eh. Positive, negative? Positive, hindi naman sa harap. Hindi mo malaman kung saan mo pupulutin yung mga nagsisibuyan na sanga. Saka nakita ang papaya na kandamak-mak ang sanga, tapos pagkataas-taas na punong-puno pa rin ng bulaklak. Ngayon ako nakakita palang buhay ko na ganyang katangkad na papaya. Nakikipag-anuhan sa puno. Malapit yan ang maabot yung taas ng sampalok, diba? Tapos namumukadkad sa bulaklak. Dahil dun sa cable. Pero bago siya lumagpas ng cable, kala mo mamamatay, diba dati?
Nag-epekto yun eh. Parang naninilaw yung dahon na kala mo nakakasama yung cable. Pero nung kalaunan, biglang yumabo. Diba? Sarap-sarap dito. Parang hindi na muna ako mag-gym. Bakit? Diretso na ako sa... Ayan, oras na ba? Ayun, kailangan ko pala mag-charge. Teka. Sige, yung charge, yung oras ng charge yun na i-workout. Kasi wala naman ako kasing workout maikli. Never pa ako nag-workout ng 30 minutes. Ilang oras ka nag-workout kahapon? Yun, pag ano mo, yun na yun. Oras yan ah. O, diba, ang tagal. Kung sa charge, ito kasi matagal na isang oras nito eh. Itong ganito, 80% to. Tagal na isang oras. Lagi mo nakakalimutan. Sa YouTube. Kulay blue na bakay. Palatandaan ko yung ano eh. Mangga. Palatandaan ko yung tubo na orange. Si Jun, no? Mang Jun! Ayan. Mang Jun, karpintero. Saan tayo papasok? Hindi na papasok. Ay, hindi ka na papasok. Ay, dito ata, dito. Saan mo gusto? Dito? Ito. Pasukan. Sara. Meron yan, tulak mo. Tulak mo. Ay, nakatawa ka ng Gorgie. Ha? Sana yan o. Sinahan? Deep, oo. Ano yan? Thank you. Morning! Saan tayo may saksakan? Ayan saksakan. Ito. Hindi ka ba sisitahin ng principal mo? Ano ba niya? Nasa loob naman siya. Okay. Let's go. Natayin ka ba?